Pagninilay ni Ann Curtis sa 29 na taon ng tagumpay at mas malaking pangarap. Maligayang pagbabalik, Star Pulse is a Fam Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Ano ang kailangan para manatiling relevant sa loob ng halos 3 dekada sa industriya ng entertainment? Para kay Ann Curtis Smith, ang sagot ay hindi tungkol sa pagmamadali sa tuktok, kundi tungkol sa pasensya, tiyaga, balanse, at hindi pagsuko sa iyong mga pangarap. Mula sa pagiging isa sa mga pinakamalaking bituin sa Pilipinas hanggang sa pagyakap sa pagiging ina at buhay pamilya habang patuloy na nangingibabaw sa showbiz, pinatunayan ni Ann na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis. Ito ay nasusukat sa layunin. Ngayon, balikan natin ang nakaka-inspire na 29 na taong paglalakbay ni Ann Curtis, ang kanyang pinakamalaking milestone sa karera, ang kanyang mga kapana-panabik na paparating na proyekto, ang kanyang buhay bilang isang asawa at ina, at ang mga pangarap na inaasahan pa rin niyang makamit. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong update sa entertainment. 29 taon is ipaglalakbay din ni Ann Curtis. Kamakailan ay ipinagdiwang ni Ann Curtis ang halos 3 dekada sa entertainment sa Pilipinas. Sa pagbabalik tanaw, siya inamin na ang kanyang karera ay hindi isang magdamag na tagumpay. Sa halip, ang bawat pagkakataon ay naging isa pang tuntungan na unti-unting nagtayo ng hindi kapani-paniwalang karerang tinatamasa niya ngayon. Ayon kay Anne, isa sa mga pinakadakilang aral na natutunan niya ay ang buhay ay hindi nilalayong sundin lamang ang iisang landas. Lalo na para sa mga kababaihan, naniniwala siyang madalas na inaasahan ng mga tao na isuko nila ang kanilang mga karera pagkatapos magpakasal o maging mga ina. Ngunit nais ni Ann na hamunin ang kaisipang iyon. Binigyang diin niya na hindi dapat kalimutan ng mga kababaihan kung sino sila at dapat ipagpatuloy ang paghabol sa kanilang mga pangarap kahit na pagkatapos magsimula ng isang pamilya. Pagbabalance si pamilya di karera. Ibinahagi ni Ann na pagkatapos pakasalan si Erwan Heussaff at maging isang ina sa kanilang anak na si Dahlia, sinadya niyang lumayo sa trabaho. Sa loob ng halos 3 taon, nakatuon siya sa pagiging isang asawa at isang full-time na ina. Gayunpaman, hindi niya kailanman itinuring na ang pagsira na iyon ang katapusan ng kanyang karera. Sa halip, tiningnan niya ito bilang isa pang mahalagang kabanata sa kanyang buhay. Buong pagmamalaki niyang sinabi na kahit na huminto siya sa kanyang karera sa pag-arte ng ilang sandali, hindi siya tumigil sa paniniwalang makakabalik siya ng mas malakas kaysa dati. Ngayon, umaasa si Ann na ang kanyang sariling karanasan ay magbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na kababaihan na maniwala na maaari nilang matagumpay na balansehin ang buhay pamilya at mga pangarap na propesyonal. Simple ngunit makapangyarihan ang kanyang mensahe. Ang kasal at pagiging ina ay hindi nangangahulugang pagsuko sa iyong mga ambisyon. Paano nagsimula ganyan lahat? Sa kanyang media conference na pinamagatang A Toast to What's Next, paggunita ni Ann sa kanyang simpleng simula. Siya ay 12 taong gulang lamang nang siya ay gumanap sa pelikulang pantasya na Magic Kingdom noong 1977. Sa murang edad, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na lumahok sa Metro Manila Film Festival at nararanasan ang kasabikan ng show business. Ngunit pagkatapos ng unang proyektong iyon, inamin ni Ann na hindi siya sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Naisip niya kung iyon na ba ang magiging tugatog ng kanyang karera. Hindi niya alam, simula pa lamang iyon. Iandis mabagal din akyat del bida. Sa halip na maranasan ang agarang tagumpay, inilarawan ni Anne ang kanyang paglalakbay bilang isang mabagal, ngunit makabuluhang pag-akyat. Naalala niya ang ilang mahahalagang milestone na nakatulong sa paghubog ng kanyang karera. Kabilang sa mga ito ay Cheese. Kampanerang Kuba. Maging sino ka man. Diyosa. No other woman. Dumating ang bawat proyekto sa tamang panahon. Naniniwala si Ann na ang tiempo ay may malaking papel sa kanyang tagumpay. Walang nangyari sa isang iglap. Ang bawat papel ay nagturo sa kanya ng mahahalagang aral. Ang bawat hamon ay nagpalakas sa kanya.
Sa pagbabalik tanaw ngayon, pinahahalagahan niya ang bawat paghihirap dahil ginawa nitong mas makabuluhan ang kanyang mga nagawa. Buong pagmamalaki niyang sinabi na hindi siya nawala ng pag-asa. Nanatili siyang matyaga. Patuloy siyang nagtatrabaho. Patuloy siyang nangangarap. At pagkatapos ng 29 na taon, umuunlad pa rin siya. Kahit na halos 3 dekada na ang lumipas, hindi nagpapakita si Anne ng senyales ng paghina. Kasalukuyan niyang tinatapos ang paggawa ng pelikulang By Bust, The Undesirables, isang television spin-off na idinirect ni Eric Mati. Ang mahirap na ischedule ng produksyon ay nagpapaliwanag kung bakit hindi siya madalas makita ng mga tagahanga sa It's Showtime. Ngunit isa lamang iyon sa ilang kapana-panabik na proyekto. Inihayag din ni Anne na naghahanda siya para sa 3 paparating na pelikula sa iba't ibang genre. Kabilang dito ang isang pelikulang muling pagsasama, kasama ang direktor na si Ruel Bayani. Isang psychological thriller sa ilalim ng direktor na si Michael Red. At isa pang kolaborasyon kasama ang direktor na si Erin Villamor. Ang bawat proyekto ay nag-aalok ng bago at kapana-panabik para kay Anne at sa kanyang mga tapat na tagahanga. Pagpili ng kalidad kaysa dami. Hindi tulad ng mga unang taon ng kanyang karera, maingat na pinipili ni Anne ngayon ang bawat proyektong tatanggapin niya. Ipinaliwanag niya na ang bawat iskedul ng paggawa ng pelikula ay nangangahulugan ng paglalaan ng oras na malayo kina Erwan at Dahlia. Dahil doon, tinatanggap lamang niya ang mga proyektong tunay niyang pinaniniwalaan na sulit isakripisyo ang oras ng pamilya. Natutunan niya ang isa sa pinakamalaking aral sa kanyang buhay. Wastong pamamahala ng oras. Sa halip na patuloy na makipagkumpetensya sa iba nakatuon na ngayon si Anne sa pagpapanatili ng malusog na balanse sa trabaho at buhay. Anya, hindi na siya pinipilit na patunayan ang sarili. Sa halip, gusto lang niyang magpatuloy sa paglikha ng makabuluhang trabaho habang ninanamnam ang buhay kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Yan sa tagumpay ng TV minahal. Ang pagbabalik ni Anne sa pag-arte pagkatapos ng pandemya ay naging isang napakalaking tagumpay. Ang kanyang pelikulang The Loved One ay naiulat na naging pinakamataas na kumitang pelikulang Pilipino noong 2026 na kumita ng humigit kumulang 300 milyong piso sa buong mundo ayon sa Viva Films. Ang labis na tugon ay nagpaalala kay Anne kung gaano niya nami-miss ang pag-arte. Inamin niya na ang pag-arte ay isang bagay na natural na inaasam ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, itinuturing pa rin niya ang kanyang sarili na isang patuloy na ginagawa. Naniniwala siya na ang isang aktor ay hindi tunay na tumitigil sa pag-aaral. Ang bawat proyekto ay nagiging isa pang pagkakataon upang umunlad. Pamilya Bend laging istin. Bagamat abala si Anne sa trabaho, ang pamilya ang nananatiling kanyang pangunahing prioridad. Inihayag niya ang isang mahalagang tuntunin na ibinabahagi niya kay Erwan. Tuwing nagbabakasyon si Dahlia sa paaralan. Walang trabaho. Sa halip, ang pamilya ay gumugugol ng di-kalidad na oras sa paglalakbay ng magkasama. Kamakailan lamang, nagkaroon sila ng di malilimutang bakasyon sa France, kasama ang pamilyang Husaf. Mas maaga ngayong taon, ginalugad din nila ang magagandang parke at mga destinasyon para sa hiking sa Canada. Isang espesyal na tampok ang pagbisita sa mga lokasyon ng paggawa ng pelikula mula sa sikat na Korean drama na Goblin, isa sa mga paboritong serye ni Anne. Binigyan din ni Anne ng di malilimutang paglalakbay ng mag-ina sa New York si Dahlia habang tinutupad ang mga pangako sa trabaho para sa isang luxury brand. Ibinahagi niya kung gaano kasarap sa pakiramdam na makita ang lungsod sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang anak na babae. Pagsuporta di pangarap din ay Dahlia. Napansinan ng mga tagahanga ang pagkahilig ni Dahlia sa pagkanta. Kasalukuyan siyang kumukuha ng mga leksyon sa pagkanta at nasisiyahan sa panonood ng mga Broadway musical. Nang tanungin kung papayagan ba niya si Dahlia na pumasok sa show business balang araw, agad na sumagot si Anne ng naniniwala siya na dapat suportahan ng mga magulang ang mga pangarap ng kanilang mga anak. Dahil ang pag-arte ang naging karera na nagpabago sa kanyang sariling buhay, wala siyang nakikitang dahilan para pigilan si Dahlia sa pagsunod sa parehong landas kung iyon ang tunay na nagpapasaya sa kanya. Ibinahagi pa ni Anne na habang siya ay buntis, ipinagdasal niya na magkaroon ang kanyang anak ng magandang boses sa pagkanta. Ngayon, natutuwa siya na tunay na nasisiyahan si Dahlia sa musika.
Kung pipiliin ng kanyang anak na babae ang libangan sa hinaharap, ipinapangako ni Anne na bibigyan siya ng lahat ng pagkakataong mag-aral at magsanay ng maayos. Pasalamat di kanyang taga-suporta. Habang pinagninilayan niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang karera, naging emosyonal si Anne habang pinasasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanya sa mga nakalipas na taon. Inamin niya na hindi niya kailanman itinuring ang kanyang sarili na isang taong may malawak at organisadong fandom. Gayunpaman, milyon-milyon ang patuloy na nanonood ng kanyang mga pelikula. Sinusubaybayan siya sa social media, pagdalo sa kanyang mga konsyerto, at sinusuportahan ang bawat bagong proyekto. Naniniwala siya na ang mga taga-suporta na iyon ang dahilan kung bakit narito pa rin siya pagkatapos ng 29 na taon. Marami ang literal na lumaki kasama niya. Dahil doon, mananatili siyang magpapasalamat magpakailanman. Payod si Idris Mabata di bituin. Nagbigay din si Anne ng mahahalagang payo sa mga naghahangad na aktor at influencer. Sa mundo ngayon, ang social media ay maaaring magpasikat sa isang tao, halos sa isang iglap. Ngunit ipinapaalala ni Anne sa lahat na huwag magmadali sa tagumpay. Naniniwala siya na ang pasensya ay lumilikha ng mas matibay na karera. Dahil kasing bilis ng pagdating ng katanyagan, maaari itong mawala ng kasing bilis. Sa halip na habulin ang agarang kasikatan, hinihikayat ni Anne ang mga batang artista na pahalagahan ang bawat pagkakataon, magtrabaho ng husto, manatiling mapagkumbaba at tamasahin ang paglalakbay. Hindi tapos din kanyang pinakamalaking pangarap. Kahit na matapos ang lahat ng kanyang nagawa, mayroon pa ring isang pangarap si Anne na inaasahan niyang matupad. Gusto niyang dumalo sa prestihiyosong Cannes Film Festival, hindi lamang bilang isang celebrity na inimbitahan ng mga luxury brand, kundi bilang isang aktres na kumakatawan sa isang pelikula. Pangarap niyang maglakad sa Cannes dahil sa kanyang trabaho sa pelikula. Naniniwala si Anne na ang mga pangarap ay walang expiration date. Mapa 40, 60, o kahit 70 ang edad ng isang tao. May oras pa rin para makamit ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nanatili siyang umaasa na balang araw ay dadalhin siya roon ng perpektong proyekto. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni Anne Curtis na ang tagumpay ay hindi tungkol sa pakikipagkarera laban sa lahat. Ito ay tungkol sa pananatiling matyaga. Patuloy na paglago. Pagbabalanse ng karera at pamilya. Huwag sumuko sa iyong mga pangarap. At pagpapahalaga sa bawat hakbang ng paglalakbay. Matapos ang 29 na hindi kapani-paniwalang taon, patuloy na nagbibigay inspirasyon si Anne Curtis sa milyon-milyon, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang katatagan, pagpapakumbaba, at determinasyon. Ano ang iyong mga saloobin sa nakaka-inspire na paglalakbay ni Anne Curtis? Sa tingin mo ba ay makakamit na niya sa wakas ang kanyang pangarap na maging kinatawan ng isang pelikula sa Cannes Film Festival? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at on ang mga notification para sa higit pang mga pinakabagong balita sa libangan at mga nakaka-inspire na kwento ng mga kilalang tao. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.